Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Napapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly. Sa ating political headlines, Vice President Sara Duterte tinawag na chismis ang mga akusasyon ng Kongreso sa impeachment case. Parapang na may batuhan ng laptop kanyang tinanggi. Kampo ni Romualdez, pinalaga ng depensa ng PGMN sa extortion case. Host na si CJ Hero, person of interest na rin ng NBI. Paglustay ng bilyon-bilyong pisong pondo ng ABS-CBN pinaimbestigahan sa SEC. At politikong natalo sa eleksyon, nakakita ng tsansa para bawian ng vlogger na umano'y nanira sa kanya. Magbase sa ebidensya at hindi sa chismis. Ito ang hamon ni VP Sara sa mga kongresistang nagsusulong ng kanyang impeachment. Todo palag din ang bise sa intrigang nambato raw siya ng laptop. Narito ang political update ni Ched Gatchalian. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Hindi pa rin natatapos sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya, hindi dapat nila ibase ang kanilang boto sa impeachment case sa posibilidad ng umano'y pagiging vindictive ng bise kung siya ay mananalo bilang presidente. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron ka ebidensya, wala. Nung final yung complaint, walang ebidensya at all yung nakalagay doon. Pinabulaanan din ng bise ang kanya umanong pambabato ng laptop sa kanyang abogado o empleyado. Never in the history sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit. Ang tinutukoy sa mga usap-usapan na nabato ng laptop si Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team ni VP Sara. Una na nitong tinanggi ang issue sa panayam niya kay Corina Sanchez Rojas sa programang Memo ng Billionaire News Channel. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive. Never nambato, never nanigaw. Dagdag pa ng bise, basura din ang mga alegasyon na siya ay pro-China o mentally unstable. Pinapakalat lang daw ito sa social media para pumabor sa nais ng kanyang mga kalaban. May panibago rin siyang tirada sa administrasyon. Pagod na raw siya sa sistema nito na umaasa lang sa palagiang pamumudmod ng ayuda. Kung totoo man yung suhulan para sa impeachment, it is better off used to help the struggling families. Hindi isa ako sa kanila sa kapaguran dahil sa kawalan ng direksyon ng gobyerno. Dagdag pa sa mga paratang ng bise, zero na raw ang kumpiyansa at interes ng foreign investor sa bansa. Bukod daw kasi sa hindi competitive ang Pilipinas, may korupsyon umano mula barangay level hanggang sa Office of the President. Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Minamata ngayon ng Senado ang abogadong si Senador Kiko Pangilinan na maging impeachment manager sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maging responsibilidad ng impeachment manager ang anilay paggabay sa takbo ng trial. At dahil daw isang veteranong abogado si Pangilinan, matutulungan nito si Senate President Tito Soto sa legal proceedings ng impeachment trial. Si Majority Leader Senador Mig Zubiri daw ang nagbigay ng suhestyong ito, habang open naman umano si Senate President Tito Soto sa ideya. Kumpiyansa si House Justice Committee member Congressman Terry Redon na higit 215 na ang mga kongresista ang boboto
para sa impeachment ni VP Sara. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinigundahan ni Ridon ang pahayag ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na halos 200 na ang expected na mag-yes. Pero sa kabila nito, posible pa rin daw maantala ang botohan sa plenaryo. Sa dami po ng mga House of Representative members, maaari ho kayang madelay ito until, maybe a day or 2 more days? That is a possibility. So, syempre, it will be dependent on who would list up on that particular day to raise manifestations, to make interpellation on the Justice Chair, the sponsor of the committee report. So, we will see po on a Monday how it will actually look like and how long it will actually take. Nakahanap naman ng kakampi sa Executive Secretary Ralph Recto sa Kamara. Bukod kasi sa kanyang anak, dinepensahan din siya ng mga kapwa Batanggenyo laban sa mga aligasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isa laban sa lahat. Ganito na ang takbo ng tila teleserye sa pagitan ng Leviste at Recto dahil hindi na lang pamilya Recto ang katapat ni Representative Leandro Leviste. Ngayong araw, naghain ng resolusyon sa Kamara ang lahat ng kasamahang kongresista ni Leviste sa Batangas. Ito ay para kundinahin ang naging privilege speech ni Leviste noong Martes sa Kamara, kung saan binato niya ng maanghang na aligasyon sa Executive Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Ang mga pumirma sa resolusyon ay sina Batangas Representative Brian Recto ng 6th District, Representative Amado Carlos Bolilla IV ng 4th District, Congressman King George Colliantes ng 3rd District, Congresswoman Beverly Rose Di Macuja ng 5th District at Representative Jervy Luistro ng 2nd District. Ayon sa 5 mambabatas, walang basihan, malisyoso at irresponsable ang mga bintang ni Leviste. Sinisira rin daw ni Leviste ang matagal ng record ng mga Recto sa kanilang paglilingkod na umabot na ng dekada-dekada. Kaya ang panawagan nila sa Kamara, kundinahin ang mga aksyon ni Leviste. Wala pang sagot si Leviste sa lahat ng mga aligasyon sa kanya. Pero gusto niyang masagot kung gumastos ba si Congressman Garjola sa kampanya ni Ate V dahil hindi naman raw ito itinanggi sa resolusyon. Maliban dito, may reklamo ring kinaharap si Leviste sa Department of Justice. Ito matapos magsampa ng reklamo ang Department of Energy laban sa mga opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation, ang kumpanyang naiuugnay rin kay Leviste. Dahil umano ito sa hindi nila pagsusupply ng kuryente sa mga liblib na lugar kahit pa 7 taon na matapos silang mabigyan ng prangkisa. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, walang records na nag-apply ang SPSB ng permit, lisensya at regulatory approval para magampanan ang kanilang obligasyon. Ayon kay Leviste, sa media pa lang niya nakita ang mga reklamo at para sa kanya, mahina ito. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Hindi raw tatanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas si DOH Secretary Teodoro Herbosa para maisama sa 2028 senatorial slate. Ayon yan sa isang PFP official mula sa Kamara na tumangging magpapangalan. Nakarating daw kasi sa kanya ang impormasyon na nag-a-apply si Herbosa na maging kasapi ng partido. Una na kasing binalita ng politiko na tila may ambisyon sa isang national position si Herbosa sa 2028. Sa kumakalat na political ad nito, tila inihahalin tulad ng kalihim ang kanyang sarili kay former Senator Juan Flavier na nagsilbi ring DOH Secretary bago tumakbo sa pagkasenador. Opisyal daw sanang ilulunsad ang ad noong May 5 pero agad daw itong inurong ng maabuko ng impormante sa Kamara. Sa ating pagbabalik, PGMN lead anchor CJ Hero, person of interest na sa NBI investigation. At Senador Lacson may hamon sa mga kritiko ng Senate Flood Control Investigation. Ang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly. Mula sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multimillion extortion scandal, sino nga ba si Franco Mabanta at paano nauwi sa malimaletang pera ang kanyang impluensya?
Narito ang Politico Update ni Joash Malimban. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta at kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at 4 pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta, ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kick-off party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimula ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag nito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinakaprominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Uniteam breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest general information sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilala ang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag at sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Kabilang sa mga kilalang anchor nito ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon at former PACC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Dikin, retired One Championship star Brandon Vera at lawyer-vlogger na si Attorney Regal Oliva. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila na si CJ Hiro matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hiro sa mga respondent. Siya raw ang host sa 2-part video expose na magdidiin sa mambabatas, dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinaw niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hiro matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ng alleged disinformation activities ng kumpanya. Alam mo tayong debate na dapat government should, ensure that rising electricity costs are contained. No? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi ko nakabate sa katotohanan. And ang problema ko kasi PGMN
platform by a particular content creator na nagpakita po ng magkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers. No? Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Sa kabila ng pagpapakilala bilang journalists, hayag na nagpakita ng suporta ang PGMN owners sa mga kandidato na kanilang sinuportahan noong 2025. Sa isang Facebook post, ipinakita rito na malaki ang naging suporta ng PGMN kay Manila Mayor Isko Moreno, Ilocos Sur Congresswoman Richelle Singson, ang kalaban ni Rillo na si Congressman Bong Suntay at Senator Rodante Marcoleta. Wala pang pahayag ang mga nasabing politiko sa kasalukuyan. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Person of interest ngayon ng NBI, si Peanut Gallery Media Network lead anchor CJ Hero. Ito ay kaugnay sa umano'y 300 million peso attempted extortion kay Lady Representative Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama ang pangalan ni Hero sa affidavit ng complainant kaya raw ito kasama sa mga iniimbestigahan. Sa umano'y teaser na pinadala ni Mabanta sa kampo ni Romualdez, si Hero raw ang anchor sa umano'y video expose. Hinamon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga kritiko ng Senate Flood Control Investigation na maglabas ng ebidensya laban sa issue ng umano'y 67 contractors. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senador Lacson na hindi raw dapat ginagamit ang anyay mga peking naratibo para hindi pumirma sa partial report ng Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Lacson na kung sino man ang may ebidensya laban sa umano'y contractors na ito, pangalanan daw nila sa publiko. Bumuelta rin siya sa mga akusasyon na mayroon umano siyang pinoprotektahang mga opisyal ng pamahalaan tulad ni former Speaker Martin Romualdez. Anya, nakapagsumiti na raw sila ng investigasyon o ng imbitasyon sa Kamara at iginagalang lang daw niya ang interparliamentary courtesy. Pinaimbestigahan ng Lopez Patriarch Pique Lopez ang umano'y paglustay ng bilyon-bilyong pisong pondo ng ABS-CBN. Ang detalye sa Politico Update ni Che Sulit. Inirereklamo sa Securities and Exchange Commission ng negosyanteng si Pique Lopez ang umano'y paglustay ng ABS-CBN management ng bilyon-bilyong pisong pondo. Ayon kay Lopez, mahigit 10 billion pesos ang inilabas ng ABS-CBN bilang compensation at advances sa officers, managers at iba pa mula 2020 hanggang 2025. Over 20% ito ng accumulated losses ng kumpanya sa parehong panahon na aabot ng 45.5 billion pesos. Sa reklamong sinampa ni Lopez laban sa kumpanya, aniya, ABS-CBN has continuously paid exorbitant amounts of money to management and other corporate officers booked as compensation packages or advances amidst billions in net losses. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pag-reclassify ng bonuses na tinanggap ng top officials ng kumpanya. Tila tinago raw nila ang exorbitant compensation dahil nalulugi na ang kumpanya noong mga panahong ito. Gumastos din daw ang kumpanya ng mahigit 12 billion pesos para sa property at equipment kahit wala na itong prangkisa. Questionable raw para kay Lopez ang disbursement para sa capital assets at management compensation sa gitna ng financial standing ng kumpanya. Dagdag ni Lopez, posible rin na may irregularities ang bookkeeping at financial statements ng ABS-CBN na kulang umano ng economic substance. Hiniling ni Lopez sa SEC ang pagbuo ng isang independent management committee para sa ABS-CBN. Layon daw nitong protektahan ang assets ng kumpanya mula sa panuloko at para ma-preserve ang enterprise value ng ABS-CBN. Che Sulit, Billionaire News Channel. Isang makasaysayang civilian mission sa West Philippine Sea ang matagumpay na natapos ng Atin Ito Coalition. Makakasama natin ngayon si Congresswoman Daday Smula ng Akbayan Party List. Welcome po sa programa Kong. Magandang gabi. Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi po sa lahat. Kung naging successful po yung Atin Ito civilian mission sa West Philippine Sea kamakailan lang, gaano po ka-importante para sa inyo? Kasi kasama po kayo dito, tama po ano? Tama po. Gaano po ka-importante ito para sa inyo, itong mission na ito,
at ano yung mensaheng nais niyong iparating sa ating mga kababayan? Yes po. Napakahalaga. Siyempre, napakahalaga po nito dahil pinatunayan natin na ang mga ordinaryong Pilipino ay sayang tumayo para sa ating soberanya, sa ating teritoryo. Ang mga kasama sa misyon ay mga volunteers, pari, may mga media rin po, mga musicians, at lahat ng nagsama-sama dahil mahalaga sa ating ang ating bayan at mahal natin ang ating bayan, kaya nagsama-sama po kami para sa misyon. At hindi dapat kinakatakutan ang paglayag sa sarili nating karagatan. Ang mensahe ko naman ay atin po ang West Philippine Sea at hindi tayo kailanman magiging dayuhan sa sarili nating karagatan. Oo. Tumitrending, Kong, yung inyong pag-jet ski papunta doon sa Pag-asa K2. Bakit ninyo naisipang gawin po yun? Na kayo mismo, pangunahan yung pag-jet ski doon. Opo. Well, ginawa ko yun upang ipakita na hindi dapat tayo natatakot na pumunta sa ating teritoryo. Dapat napapakita po natin na tayo ang may kontrol sa ating karagatan. At simbolo po ito ng ating malayang paglalayag sa ating karagatan na hindi dapat tayo nagiging dayuhan sa sarili nating lugar. May moment ba, Kong, na medyo nakaramdam kayo ng kaba? Baka mamaya biglang may sumulpot na mga barko ng dayuhan doon sa inyong papupuntahan? Natural po talaga nakabahan. Yes, of course, kinabahan po din ako kahit paano. Tao lang po. Pero syempre, mas matimbang po talaga sa akin yung tungkulit. Saka gusto ko po talaga na maging successful yung mission. Decidido ako na makapunta po talaga sa Sandy Cay at magawa yung jet ski. Alam naman natin na yung panganib, nariyan lang sa tabi-tabi, bagamat nandun lang po, malapit lang po talaga sa amin yung mga Chinese vessels. Pero hindi po dapat tayo nananahimik sa harap ng pang-aapi po sa atin. Kung may mga nagsasabi na baka yung mga ginawa nyo po doon sa area, baka lalong uminit yung tensyon, na mas magiging provocative ito kaysa naman makatulong doon sa ating campaign. Ano masasabi niyo po? Well, syempre, ang tanong ko po dyan, kailan pa naging provocation ang pagbisita natin sa sarili nating isla, sa sarili nating territory? Una, pumunta kami sa Pag-asa Island para magbigay ng tulong sa mga kapwa nating Pilipino sa Pag-asa Island at ipakita natin sa kanila na naririto tayo para sa ating mga kababayan. So, ang tanong, ano ang ginagawa ng Sina sa loob ng ating karagatan? Sina ang nananakot at nambubuli, di ba? Ang civilian mission ay mapayapang pag-a-assert na hindi natin isusuko ang ating yamang dagat. Yes, Kong. Kong, etong ginawa nyo po bilang isang mambabatas at bilang witness mismo doon sa aktual na nangyayari, ano po yung take away ninyo? Ano yung pwede nyo i-share sa ating mga kababayan para mas maintindihan ng mga ordinaryong Pilipino yung sitwasyon doon sa lugar? Tama po kayo. Una, nakita ko ang yaman ng ating karagatan, ng ating dagat na pilit na nanakaw at ang pinsalang idinudulot ng China sa ating kalikasan. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang issue ng pagkain at kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa totoo lang, kahit ako, dati kung yung nakikita ko lang sa telebisyon na ang daming mga Chinese vessel na umaaligid sa West Philippine Sea. Ngayon, actual ko nang nakikita. So, ang lagi ang tanong ko sa sarili ko at ginagawa nila sa ating karagatan. So, yun po, ang laban na ito ay kailangan natin may pagpatuloy at hindi dapat natin isuso. Oo. How would you differentiate, Kong, yung pakiramdam mo, yung napapanood mo, yung mga insidente sa West Philippine Sea, at yung pakiramdam mismo na ikaw yung nandun? Well, syempre, magkaiba na siya. Kasi dati, hanggang television lang, hindi pa ako masyadong kumbinsido. Pero nung nakita kong aktual na nandun, and mismo, nung binababa nga po namin yung jet ski mula sa maliit na barko na Chawi kung tawagin,
ay naroon mga around 1,000 meters lang ang layo ng Chinese vessel na gusto umenkwentro para pigilan kami gawin ng aming mga action. So, very alarming siya para sa akin kasi ako mismo tinatanong ko sa sarili ko, bakit sila nandun sa sarili nating dagat tapos parang lumalabas tayo pa yung dayuhan, di ba? Oo. So sa tingin nyo, dapat mas maging regular yung mga ganito, hindi lang sa inyong grupo, sa atin ito na movement, kundi pati sa ating mga kababayan o mga opisyal ng pamahalaan na mabisita din kahit paminsan-minsan itong ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Yes, tama po kayo, Dr. Kung tutusin, binubukas na po ng LGU, ng Kalayaan Group of Islands officials, yung West Philippine Sea or yung Kalayaan na gawin nilang turismo. Nung naroon nga po kami nung May 3, habang nandoon kami, may na-witness din po kami ng ilang mga turista na bumisita po sa kanilang isla. So, maganda rin po ito na kahit normal or kahit na ordinaryong mamamayan ay pwede po na makapunta sa Pag-asa o sa Kalayaan Group of Islands. Oo. Sa tingin nyo, Kong, sapat na po ba itong ginagawa ngayon ng ating kasalukuyang gobyerno pagdating doon sa pagprotekta sa ating karapatan dyan sa West Philippine Sea? Una, kami ay lubos na nagpapasalamat. Humahanga ako sa ating mga Navy, sa ating Philippine Coast Guard, lalong-lalo na yung doon sa retired Navy SEALs na sumama sa akin papuntang Sandy Cay. Siyempre sa LGU officials ng Kalayaan Island, saludo ako sa kanila at patuloy ang pagtindig at pagmamasid nila. Pero sa administrasyon naman, kailangan pa ng mas malinaw na suporta para sa ating mga mangingisda at mga frontliners. Sana ay sa ASEAN Summit, magkaroon na ng mas malinaw at komprehensibong pagtugon sa pilit na pagpasok ng China kaysa sa pumasok sa isang joint exploration deal. Ayun. So kung matapos itong matagumpay na mission po ninyo, ano po yung susunod na hakbang ng atin ito coalition, ng inyong grupo, at ano yung iyong susunod na hakbang bilang isang mambabatas na pwedeng magawa para mas maging parang maintindihan ng ating mga kababayan at mas maging abot kamay yung pagbisita dyan sa May Pag-asa Island? Una po, itutuloy po namin ang pagpapakilos sa mamamayan, ang ating paglalantad sa mga kasinungalingan o yung mga fake news ng China laban po sa atin. At sa ating naman mga mamamayan, maaaring makiisa sa ang publiko sa pamamagitan ng pagtindig sa katotohanan at pagsuporta sa ating mga lokal na mangingisda. At bilang isang mambabatas, ipagpapatuloy po namin yung aming laban. Isa po ako sa mga miyembro ng West Philippine Sea Block sa ating kongreso, kasama sina Representative Chel Jokno, Percy Sendanya, Dinagat Island Representative Kakabagaw, at syempre ang mamamayang liberal na representative si Laila de Lima, at marami pa pong iba. Okay, well said. Maraming salamat po, Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Magandang gabi. Magandang gabi, Dr. Salamat po. Sa ating pagbabalik, Navotas Mayor Chanco pinag-utos ang health assessment sa landfill fire frontliners. Laguna Governor Sol Aragones, may malubhang sakit nga ba? Ang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly. Sa ating politiko lokal, nagpasalamat si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan huwing matapos dalhin sa Muntinlupa ang Bawat Bayan Makikinabang program. Ayon kay Biazon, malaking tulong ito, lalo na sa mga pamilyang
hirap sa araw-araw na gastusin. Kabilang sa mga tulo ang rice subsidy, suporta para sa mga estudyante at dagdag pondo para sa mga barangay. Kito ng alkalde, mahalaga ang mga programang direktang tumutugon sa pangangailangan ng mga karaniwang mamamayan. Sa Navotas, nanawagan ho si Navotas Mayor John Ray Tiangco sa Department of Health na magsagawa ng health assessment para sa mga frontliners na nakatutok sa Navotas landfill fire. Ayon kay Tiangco, mahalagang masuri ang kalagayan ng mga frontliner dahil matagal nang exposed sa makapal na usok. Ilang linggo na kasing nasusunog ang landfill site at patuloy pa rin ang mga hakba upang tuluyang maapula ang apoy. Ayon po sa alkalde, may pagbuti na raw ang sitwasyon dahil humihina na ang usok sa lugar. Kabilang naman sa mga isinasagawang hakbang ang soil covering, compaction at misting operations upang mas mapigil ang pagkalat ng apoy at ng usok. Sa Laguna, pinasinungalingan ho ni Governor Sol Aragones ang mga usap-usapan na may malubhasang sakit. Sa isang Facebook post, direkta niyang sinagot ang mga nagpapakalat ng nasabing issue. Ayon kay Aragones, madidismaya lang daw ang kanyang mga kritiko dahil wala siyang malubhang karamdaman. Dagdag pa ng gobernadora, marami pa raw siyang programa na nakahandang ipatupad para sa mga taga-Laguna. Sinabi rin niya na hindi makakalimot ang mga taga-Laguna sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa Pasig, Iloilo naman, mahigit 500 kabataan ang nakiisa sa Free Summer Sports Clinic 2026. Pinangunahan ni Mayor Stephen Palmares ang pagbubukas ng programa kung saan umaabot sa 545 participants ang lumahok sa iba't ibang sports activities. Kabilang dyan ang basketball, volleyball, football, boxing, chess, taekwondo at athletics. Tatagal naman ang programa hanggang Mayo 23 bilang bahagi ng pagsulong ng grassroots sports development at youth empowerment sa lungsod. Umaasa si Palmares na balang araw may mga pasinhon athletes na makakapaglaro sa SEA Games at Olympics. Gate niya, dapat abot kamay ang sports opportunities para sa lahat ng mga kabataan. Sa Negros Oriental, excited na ang lahat sa pagbubukas ng isang hyperbaric chamber. Ito'y isang malaking tulong para sa mga diver at turismo. Pinagmalaki ni Governor Chaco Sagarbarria ang itinatayong Hyperbaric Chamber Center sa Dawin. Kilala ang Dawin bilang diving capital ng probinsya. Kaya't malaking bagay anya ang pagkakaroon ng world-class facility para sa agarang responde sa dive-related emergencies. Naasahan namang mapapalakas din ito ang kumpiyansa ng mga turista at mas mapapalago ang dive tourism sa probinsya. Dagdag pa ng gobernador, magkasabay dapat ang pag-unlad at ang kaligtasan. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik. Mayor Chavit Singson, pang-gangster ang forma sa proyekto para sa Muslim Friends. At politikong talo sa eleksyon, nakakita ng chance na bumawi sa vlogger na nanira sa kanya. Tutok lang sa Politiko Night. Oras na para sa ating Politiko. Eto, mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na balak daw ituloy ang kaso laban sa isang vlogger na umaastang journalist. Ayon kasi sa Polybird, Gina Giraw, as in galit na galit raw ang politiko dahil sa mga umano'y black propaganda noong nakaraang halalan. alam mo ba kung bakit daw galit na galit, Dex? Kasi
napaniwala raw ang mga botante sa mga akusasyon na ipinalaganap ng vlogger. Kaya ayun, onat sa eleksyon. Oh. Kasama ba dyan sa pinakalat na yan, yung pagiging, kung siya yun yung pagiging medyo lulong sa online sabong? Kasama ba yun sa mga pinakalat? Pero ito pa nga, may hinala rin daw si Politico na pumaldo ang vlogger at binayaran ng milyon-milyon para siya ay tirahin o bakbakan online. Yun. Ngayon naman, na nasasangkot sa kontrobersya ang nasabing vlogger, mistulang nakahinga si Politico at nakakakita ng pagkakataon para makabawi. Bawi-bawi rin pag may time. Parang ano yan, yung dating contest, laban o bawi. Laban o bawi. Dahil ngayon, pero si Politico ay natalo ito. Talo nga daw. siya. Talo. Pero may balak siyang Babalik rumess siya. back. Siyempre, gagantihan niya kasi nabakbakan sa nung eleksyon eh. Oo, kaya yun ang sinasabi, kaya siya natalo dahil napaniwala nitong vlogger na involved ngayon sa isang kontrobersiya. Botante niya. Oo. Taga saan kaya itong Politico na to? Malayo ba? Medyo malayo siguro. Baka nandyan sa tabi-tabi. Sa tabi-tabi lang. Pero ito, doon sa mga humuhula sa atin na hindi na yung na letter A. universal na letra yung ating ibibigay na clue. Bago po ito aming clue. Dahil merong letrang O. Oy! Yan. Teka muna. Letter O? Yes. O. Oh! Yung O na yon, eto mas maano pa tong hint na to, na clue. Yung O na yan ay dun sa kanyang apelyido. Oh! Kasi as in yung O, Olats. Hoy, makihula na! Ayan, hulaan nyo kung sino yung O na yan. Parang giveaway na natin Pero hindi naman parang hindi ko yung kilala. Mahirap pa rin hulaan. Baka di ka sigurado eh. Ang daming natalong Politico na letrang O. Letter O. Ang apelyido. Tama. Mayroong O sa apelyido. Pero bago tayo magtapos isang pasadang good vibes muna tayo. Diretso langit ka ba? Mapapatawa ka na, mapapaisip ka pa. Yan ang viral na tanong ni Mayor Cesar Suwan para sa mga taga-Cordoba. Sino nga ba? O sino nga ba raw ang mas malapit sa langit? Yung palaging nasa simbahan pero saksakan ng sama ng ugali? O yung bihirang magsimba pero mabait naman sa kapwa? Pwede. Saan doon? Sa pamamagitan ng isang funny post, napaisip ang mga netizen tungkol sa faith, ugali at pakikitungo sa iba. Paalala rin ito na simba is good but ugali matters too. Samantala, gangster na gangster si dating Narvacan Mayor David Singson, kung saan tila na-hold up niya si Governor Jerry Singson sa isang proyekto para sa kanyang Muslim friends. Naghingi sila ng yung solar irrigation. Bigyan natin pero para may mainom sila. Kaya binigay ko lupa sa Narvacan. Okay daw. Igop yan. Wala nang patumpik-tumpik at napa-oo si Governor Jerry sa isang programang patubig sa Narvacan. Basta hirit ni Manong Chavit, you'll get it! At syempre, papahuli ba sa fit check si PBBM? Abay agaw pansin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang smart at relaxed look sa pagdalo sa ASEAN Summit 2026. Todo react ang netizen sa clean at presidential styling ng Chief Executive. May mga nagsabing may diplomatic drip at ASEAN ready ang look ni PBBM. Mula polo hanggang sapatos,
swak raw ang simple pero eleganteng outfit. Patunay lang na sa ASEAN 2026, hindi lang leadership, pati style, world-class din. Maraming inaabangan sa Lunes. Debs, no? Start na ng botohan sa Kamara. Oo. Impeachment yun eh. Magbobotohan ang mga kongresista sa Paano ba plenaryo. ang pinaka-proseso niyan? Botohan sa plenaryo yung mga kongresista, yes, abstain at saka no. Di ba? Tapos, iaakyat na yon sa Senado. Akala ko yes lang yung pwedeng pagpilian. May option pala, May no? option. Abstain at no. May Oo. no din, saka may abstain. So kung umabot, ilan nga yung boto? 106. Oo, kailangan. Kailangan. Para ma-impeach ang VP. Dapat hindi bababa doon. Kung 105, ligwak. Ligwak. Oo. Kung 106, 107. Pero di ba sabi ng mga kongresista, sabi nila... Si Congressman Terry Ridon, sabi niya 215. Or more than pa. Oo, sabi niya gano'n. Pero may ilang na salita sinasabi na parang marami daw ang posibleng mag-abstain. Ba? At may mga, di ba may mga nagsabi na rin ng mga congressman na mukhang absent sila sa Monday. Pero ilan kaya yon? Yun ang tanong. Although, marami ang nagtatalunan ng partido. Yung lakas, nalalagasan yung lakas di ba? Oo. Pero yung tumatalon dun sa nililipatan nilang partido, mukhang ano din may sinasabi din na paninindigan nila para doon sa impeachment. Tingnan natin. Malalaman natin yan kapag nagkabutuhan talaga. Ang hirap kasi mag-speculate habang wala pa yung boto. Totoo yun. Pero kasi parang ngayon, marami na yung, alam mo, iniisip na nila yung political 2028. survival nila, 2028 Ang bilis kasi ng panahon. Kahit sabihin mong 2 taon pa yung 2028, pero wag ka, ang dami ng mga survey. Di ba na lumalabas? Dami survey. Oo. Lalabasan. Baka mamaya, may impluwensya pa rin yung Vice President dahil ang laki pa rin ng hatak niya sa mga survey. Pero titignan natin yan, kung aakyat nga sa Senado, doon natin makikita kung may mga basihan yung mga ebidensya at kung paano boboto yung mga senator judges na. Ako kasi, alam mo yung binabanggit na impeachment manager, parang medyo first time kong narinig yun, during the time of impeachment ni former CJ Corona. Kasi ang SP nun is si Senator Enrile during that time. Lawyer na siya. Abogado siya. Yung uupo kasi ngayon, si Tito Sen. Hindi abogado. Pero wag ka, may mga binabanggit din ngayon na baka mamaya pag umakyat yung articles of impeachment, baka magkaroon ng pagbabago din sa liderato. Baka may kudita, no? Kasi di ba nung isang araw... Kasi numbers game pa rin. Correct. Di ba nagpatawag ng meeting ang minority and then si majority member Senator Camille nandoon sa minority, nakuha na diba? natin Kulang yun, lang daw Kanya lang, hinihintay nga natin kung anong update ni minority leader Alan Peter Cayetano. Dahil sabi niya, after nung Monday, sabi niya magpapatawag pa rin siya ng meeting. Pag-usapan nila doon sa kanilang hanay, sa minority, ano yung mga magiging hakbang nila. At sabi naman ng nasa majority, paghahandaan namin yan kung kung haharangin man ng minority yung pag-convene ng impeachment court. Marami pang mangyayari. Marami mangyayari. Dahil namin nating aabangan sa Monday. Monday is the day. Oo nga, lagari. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Wedge Kujaman. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.